Sa bawat isa, ihanda po natin ang ating mga sarili, ang ating mga dalang Biblia. Sa ilang sandali po ay mag-umpisa na po tayo sa ating pananambahan. Sa Lucas chapter 17, habang naghahanda po ako para sa ating Old Testament series, tingnan muna natin yung mga simple at madaling pag-aralan na mga bersikulo. Sa Lucas 17, verses 11 to 19, pinagaling ni Jesus ang 10 ketongin. So kung papaano ko po dinidiscuss ito, ganito lang yung ginagawa kong devotion every day. Simple lang po ang pag-aaral. Sa Lucas 17, verse 11, basahin po natin. Habang patungo sa Jerusalem, si Jesus ay dumaan sa pagitan ng Samaria at Galilea. At sa pagpasok niya sa isang nayon, sinalubong siya ng 10 lalaking ketongin na nakatayo sa malayo. Sila'y nagsisigaw at nagsabi, Jesus, Panginoon, maawa ka sa amin. Nang kanyang makita sila, ay sinabi niya sa kanila, humayo kayo at kayo'y magpakita sa mga pari. Habang sila'y umaalis, sila ay naging malinis. Nang makita ng isa sa kanila na siya'y gumaling na, siya ay bumalik at pinuri ng malakas na tinig ang Diyos. Siya'y nagpatira pa sa paanan ni Jesus na nagpapasalamat sa kanya. Siya ay isang Samaritano. 17. At nagtanong si Jesus, hindi ba 10 ang nalinis? Nasaan ang 9? Wala bang natagpo ang bumalik at nagbigay papuri sa Diyos maliban sa dayuhang ito? At sinabi ni Jesus sa kanya, tumindig ka at umayo, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Merong 10 ketongin na lumapit sa ating Panginoong Yesus. At meron tayong ilang mga prinsipyo o katuruan na ating matututunan. Una, makikita po natin ang nagudyok sa mga ketongin na lumapit sa ating Panginoong Yesus ay ang kanilang karamdaman. Alam nilang hindi nila kayang lunasan ang kanilang karamdaman. Ang ketongin noon parang cancer po, walang gamot. At sila po ay nakahiwalay sa mga tao dahil socially po nakakahawa at unclean sila base po sa paniniwala nila noon sa Old Testament. So, imposible silang magamot. At nang makita nila ang Panginoong Yesus, sila ay nagsisigaw at nagsabi, Jesus, Panginoon, maawa ka sa akin. Meron itong importanteng sinasabi sa atin, tayong mga mananampalataya. Ang reason kung bakit hindi natin nakikitang mahalaga ang na araw-araw tayo po ay lumalapit sa Panginoon sa panalangin, ang reason kung bakit ang ating panalangin ay masyadong mababaw o masyadong formal, na para bang nagpapacheck lang tayo ng attendance sa Panginoon. Ang reason po ay dahil hindi natin nakikita ang pangangailangan natin sa Diyos. Hindi natin nakikita ang ating spiritual weaknesses. Hindi natin nakikita ang maraming spiritual dangers na naghihintay sa atin. Kaya naman, komportable tayo at hindi tayo lumalapit at nagdidepende sa Panginoon sa panalangin.
Hindi natin nakikita na kailangan natin ang Panginoon upang maging masaya, maging kontento, at masatisfy ang ating kaluluwa. So, nandyan po ang tinatawag na self-sufficiency. Ito ang main reason kung bakit hindi tayo lumalapit sa Panginoon araw-araw sa panalangin. Marubdob na paglapit sa Panginoon araw-araw sa panalangin. Ito po ang reason kung bakit ang Panginoon po ay nag-create po ng maraming weaknesses sa ating buhay. Dinadala niya tayo hindi lang sa mga problema, kundi sa mga mabibigat na problema upang ma-realize natin at maramdaman natin na hindi natin kaya. Upang makita natin na tanging ang Panginoon lamang ang ating kailangan. Ito po ang reason kung bakit inaalaw ng Panginoon na mahirapan tayo, dumating tayo sa dulo ng ating kakayanan, hindi po para sirain tayo, kundi para turuan tayong magdepende sa Kanya at maranasan natin ang tunay na kalakasan, ang tunay na pagpapala mula sa Panginoon. Merong lola, si Sister Rina, nakatira sa Bamban, Tarlac. 90 plus years old. Typical na matanda, lumaki sa baryo, kumakain ng mga ordinaryong pagkain. At ang isang anak niya ay nasa abroad. Kapag dumarating yung anak niya from abroad, tinadala niya sa SM ang kanyang nanay, yung matanda, yung 90 plus years old. Dahil pinag-drive ko sila, nakikita ko to, dinadala niya sa Starbucks, pinagkakape niya doon. Alam niyo po yung matanda dahil nasanay sa 3-in-1 o sa black coffee, ayaw niya yung Starbucks. Sabi niya, ay, masyado mahal yan. Ayoko yan. Nung binili siya ng kape ng kanyang anak, at natikman niya yung Starbucks na matamis, hindi niya binitawan yung kape. Inubos niya. Nung naubos niya, gusto niya pa ng isa. Masarap pala, sabi niya. Alam niyo po, marami sa atin, nasanay na tayo sa kasiyahan pagdating sa mga bagay sa mundong ito. Ang kasiyahan sa atin, yung meron tayong abundance ng maraming bagay. Ang kasiyahan sa atin, yung masarap yung kinakain natin araw-araw, yung wala tayong problema. Pero alam niyo po ba, merong ibinibigay ang Diyos na higit sa mga bagay na ito. Ang Panginoon mismo. Ang maranasan natin, ang Panginoon sa ating mga buhay na nagbibigay ng malalim na kasiyahan, ng kapangyarihan sa ating buhay. At ito po ay nagmumula kapag nakita natin ang ating pangangailangan, ang ating mga weaknesses. Doon tayo lalapit ng tunay sa Panginoon. Pangalawa na makikita po natin, nung tumawag sila sa ating Panginoong Yesus, ang mga ketongin, ang sinabi ng Panginoong Yesus sa kanila, pumunta kayo sa mga pari. Magpakita kayo sa mga pari. Ang mga pari kasi ang nagsisilbing public inspector, health inspector, na sila magsasabi kung gumaling ka na o hindi. At alam niyo po ba, una muna silang pumunta sa mga pari. Ang ibig sabihin, sumunod muna sila. At nang sila ay sumunod, papunta na sa mga pari, doon nila naranasan ang kagalingan. Meron itong importanteng sinasabi sa atin. Alam niyo po ba, marami tayong iniisip o nakikitang pangangailangan natin sa buhay. Tama po, karamihan yung mga nakikita nating pangangailangan. Marami tayong mga reservations. Posibleng maging problema kung tayo ay susunod sa Panginoon. Marami tayong nakikitang kailangan natin na kung susunod tayo sa Panginoon, marami ang mapapabayaan. Pero ang sinasabi sa atin, ang unang iniuutos sa atin ng Panginoon, sumunod muna. At sa ating pagsunod, kamukha ng mga ketongin, habang sila ay sumusunod, doon po ibinigay ng Panginoon ang lunas sa kanilang karamdaman. So ganito rin ang sinasabi ng Panginoon sa atin. Merong mga malilinaw
na utos ang Panginoon sa atin. At ang sinasabi sa atin, sumunod muna tayo. At ang lahat ng concern natin, lahat ng pangangailangan natin, ibibigay ng Panginoon habang sumusunod tayo. Ang gusto kasi natin ganito, Panginoon, ibigay mo muna ang lahat ng aking pangangailangan. Panginoon, ayusin mo muna ang aking mga problema. Panginoon, kailangan maging maayos ang aking buhay kung ako ay susunod. Maraming mga kondisyon bago tayo sumunod. Alam niyo po ba, madali lang para sa Panginoon kung gagawin niya ito. Pero ang problema, ganito ang mangyayari. Tayo ang magiging Panginoon at ang Diyos ang susunod sa atin. Hindi ba ganyan ang accusation ni Satan kay Job? Ang sabi ni Satan sa Panginoon, kaya lang naman sumusunod si Job sa'yo kasi pinagpapala mo eh. Ang mangyayari sa atin, kung ibibigay lahat ng Panginoon sa atin ang gusto natin bago tayo sumunod, ang mangyayari, ang minamahal natin ngayon ay ang ating sarili at gagamitin lang natin ang Panginoon. Ang tunay na pagsunod, sumusunod muna yan. Hindi yan nagre-require, nagbibigay yan ng kondisyon. Hindi. Sumusunod muna at dahil ang sinusunod natin ay ang ating Ama na nasa langit, ibibigay niya, habang tayo ay sumusunod, ibibigay niya ang lahat ng ating kailangan. Sasagutin niya ang lahat ng ating problema. Sasagutin niya ang lahat ng ating katanungan habang tayo ay sumusunod. So meron ka bang concern ngayon na gusto mong sagutin ng Panginoon? Meron kang iniisip na posibleng maging problema? Ang sinasabi ng Panginoon sa iyo, sumunod ka muna. Gawin mo kung ano yung malinaw na pinagagawa ng Panginoon sa iyo. At habang sumusunod ka, doon sasagutin ng Panginoon. Ipoprovide ng Panginoon ang lahat ng ating mga kailangan. Dahil ang sinusunod natin ay ang kautusan ng ating Ama na nasa langit. Kailanman, hindi niya tayo pababayaan. Panghuli po, makikita po natin dito na sa mga 10 pinagaling ng ating Panginoong Yesus, isa lang ang bumalik at nagpasalamat sa Panginoon. Yung 10 na mga Hudyo na pinagaling ng Panginoon, hindi sila bumalik at nagpasalamat. Isa lamang ang bumalik at nagpasalamat, isang Samaritano. At malinaw na binanggit yan sa ating mga bersikulo na binasa. Na sinasabi sa atin, ang Samaritanong ito dahil hindi siya kabilang sa bayan ng Panginoon, alam niyang kalaban niya ang mga Hudyo, pero sa kabila nito ay pinagaling siya ng Panginoong Yesus. Alam niyang malinaw sa kanya na hindi siya karapat-dapat na pagalingin ng Panginoong Yesus, pero pinagaling pa rin siya ng Panginoon. Kaya grateful siya. Ang mga 9 na Hudyo na pinagaling ng Panginoon, hindi nagpasalamat. Bakit? Kasi iniisip nila karapat-dapat sila na pagalingin ng Panginoon. Kasi iniisip nilang deserving sila. Utang ng Panginoon na dapat pagalingin sila. Alam niyo po, ito ang reason kung bakit marami tayong reklamo sa buhay. Maraming kulang, maraming mali. Nagrereklamo tayo sa Panginoon. Hindi po natin sinasabi na hindi po lehitimo ang ating mga nirereklamo. Lehitimo, karamihan. Pero ang pinagugatan ng ganitong klaseng attitude ay yung kaisipan na pwede tayong mag-demand sa Diyos. Ang kaisipan na deserving naman tayo. Bakit hindi ibigay ng Panginoon kung ano ang nararapat sa atin? Bakit hindi ibigay ng Panginoon ang mga kakulangan natin? Hindi ba? Iniisip kasi po natin, deserving tayo, kaya nagdidemand tayo sa Panginoon. Especially, mataas ang ganitong temptation kapag masigasig tayo sa ministry o marami tayong ginagawang mabuti. Mataas ang ganitong temptation na mag-demand sa Panginoon. Huwag niyo pong isipin na, Panginoon, kung ibibigay mo lang yung kailangan ko araw-araw, hindi na ako magrereklamo.
Panginoon, kung isosolve mo lang ang problema kong ito, hindi na ako magrereklamo. Magiging masaya na ako. Hindi po totoo yan. Hindi totoo yan. Kahit maging mayaman ka pa, alam mo ba, marami pa rin mga kulang na makikita mo at magrereklamo ka pa rin. Kahit masolve man ang iyong problema, meron din namang ibang problema na darating na magrereklamo ka pa rin. So ang problema talaga, hindi yung situation, hindi yung kulang. Ang problema, yung puso natin. At kung balikan natin kung ano talaga ang deserve natin, impyerno. Impyerno ang deserve natin. Kung gusto natin mag-demand sa Panginoon, impyerno ang pwede nating i-demand. Ngayon, kung ikumpara natin ang impyerno sa kung anong paghihirap meron tayo, alam niyo po ba, magpapasalamat tayo anuman ang meron tayo. Anuman ang sitwasyon na pinagdadaanan natin, gaano man kahirap, kung ikumpara natin sa impyerno na deserve natin, magpapasalamat tayo. So ang solution po para maging thankful tayong mga mananampalataya, hindi po ang ibigay palagi ng Panginoon ang demand natin. Kaya naman ang Panginoon sa kanyang pag-ibig, hindi niya binibigay kung ano ang dinidemand natin. Kahit magbanta tayo na tumalikod tayo sa Panginoon, kahit magbanta tayo na tumigil tayo sa paglilingkod, hindi pa rin ibibigay ng Panginoon ang hinihiling natin. Bakit? Kasi ang problem kasi yung heart natin. Yung heart. Iniisip natin na deserving tayo, kaya nagrereklamo tayo. Hindi tayo thankful. Ang solusyon po ay bumalik tayo sa krus ng ating Panginoong Yesus, kung saan ibinigay ng Panginoon ang kanyang anak para bigyan ng solusyon ang pinakamatinding problema natin, ang problema natin sa kasalanan. At kung naibigay ng Panginoon ang kanyang kaisa-isang anak, ang kanyang sarili, ang kanyang lahat, hindi ba mapupuno ng pasasalamat ang ating mga puso? Anumang problema, anumang kulang ang ating nararanasan. Magiging thankful tayo. Mapupuno ng gratitude ang ating mga puso. At alam niyo po ba, ito yung nagpapagaan sa ating mga buhay. Marami ngayon ang namamatay sa stress. At ang isang reason ay hindi kasi nag-worship ang kanilang mga puso. Alam niyo po ba, tayo mga Kristyano, kung matuto lang tayo mag-worship, yung mga maraming bigatin natin sa buhay, dadalhin natin sa Panginoon, hindi natin kakargahin, magiging healthy tayo. Marami tayong maiiwasang sakit. Marami po sa mga sakit ngayon, nanggagaling sa sobrang stress. At tayo mga mananampalataya, hindi tayo exempt sa ganon. Kaya kailangan natin mag-worship. Kapag puno ng pasasalamat ang ating puso, ano man ang ating sitwasyon, magiging healthy ang ating pangangatawan. Kasi yung mga unnecessary stress, may iwasan natin. Di ba? So, hindi lang makabubuti sa ating katawan, kundi pati sa ating kaluluwa at magbibigay ng luwalhati sa Panginoon ang ating buhay. Tayo po ay manalangin. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa iyong saganang biyaya sa amin. Ang deserve po namin ay impyerno. Kaming mga makasalanan na ibinigay mo ang lahat sa amin, Panginoon, pero nag-rebelde kami, tumalikod kami sa iyo. At ngayon na pinatawad, niligtas mo kami, Panginoon, bakit palagi kaming nagre-reklamo? Imbes na mapuno kami ng pasasalamat, pagsamba, bakit palagi kaming nagre-reklamo? Hindi namin naunawaan, Panginoon, ang iyong saganang biyaya. Hindi namin naunawaan kung anong ibig sabihin ng biyaya. Ang tanging naunawaan namin ay ang deserve namin, Panginoon. Sa aming ignorance, Panginoon, dahil meron kaming ginagawang mabuti para sa aming kapwa at para sa iyo, iniisip namin pwede kami mag-demand. Kaya naman sa maraming kulang na nakikita namin, Panginoon, nagre-reklamo kami at hindi kami nagiging masaya sa kung ano ang ibinibigay mo sa amin. Salamat sa iyong patience sa amin, Panginoon. Salamat, pinagtitiisan mo kami araw-araw. Imbes na ibigay mo kung ano ang deserve namin, Panginoon. Bakit ibinibigay mo at pinaparanas mo sa amin ang iyong kindness, ang iyong goodness sa amin.
Pinagpapala mo kami ng maraming material na bagay, Panginoon, kahit hindi po kami deserving. Minomolde, sinishape mo kami, Panginoon. Inaabanti mo ang aming pananampalataya, Panginoon, na ginagamit mo kahit ang aming mga kasalanan, ang aming mga failures, ang aming shortcomings, Panginoon, ginagamit mo upang i-grow mo kami sa aming pananampalataya. Sagana nga, Panginoon, ang iyong awa, ang iyong biyaya sa amin. Kaya naman, ilang beses man kami magkamali, madapa, Panginoon, ay babangon kami dahil alam po namin na ang iyong acceptance sa amin hindi nakadepende sa aming performance. Babangon kami dahil ikaw ay isang mabuti at mabait na Diyos. Babangon kami, Panginoon, dahil bibigyan mo kami ng kalakasan upang magsimula muli, Panginoon, at magsimula, Panginoon, sa iyong biyaya na tumitingin sa krus ng aming Panginoong Yesus, na sa iyong pag-ibig, ibinigay mo ang iyong lahat, ang aming Panginoong Yesus, upang kaming mga makasalanan ay tubusin mo, Panginoon, at bigyan mo ng buhay na walang hanggan. At magpapatuloy kami na puno ng pagpapasalamat, pagpupuri ang aming mga puso, Panginoon. At ang buhay namin ay magbigay ng luwalhati sa iyong pangalan. At ito ang gusto namin i-celebrate ngayong umaga, Panginoon. Ang iyong kabutihan, ang iyong patience sa amin, ang iyong saganang biyaya at awa sa amin, ang iyong sacrificial love, Panginoon. Udyokan mo ang aming mga puso na mag-worship, Panginoon, na hindi lamang marinig ang iyong mga salita, kundi mag-worship ang aming mga puso sa aming pagbabasa ng iyong mga salita, sa aming pag-awit ng papuri sa iyong pangalan, sa aming pag-aaral ng iyong mga salita, Panginoon, ikaw po ang kumilos sa aming mga puso na mag-worship kami dahil kapag kami po ay sumasamba, Panginoon, namumolde, nasishape ang aming mga puso sa wangis ng aming Panginoong Yesus. At naluluwalhati ang iyong pangalan. Gawin mo po ito, Panginoon, sa iyong church, sa amin, individually. Alang-alang, Panginoon, sa iyong pangalan, para sa luwalhati ng iyong pangalan. Panginoon, gawin mo po ito. Sa pangalan lamang ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen.